Himalang nakaligtas ang isang sanggol matapos ang mapaminsalang lindol na yumanig sa Northern Cebu noong isang linggo. At para sa detalye, live mula sa Medellin sa Cebu na sa frontline ng balitang yan, Simon Gualvez. Nakakatuwa naman itong storya nito, no? Sa gitna ng trahedya, may ganyang himala. Paano nakaligtas itong baby? Ruth, sabi ng mga nakakita, tila hinarangan daw ng kanyang mga magulang itong sanggol mula sa nagbagsakan na guho, no? Mula sa mga bumagsak na bato. Ang masaklap, nasawi ang magulang at kapatid ng kawawang paslit. Nangyari ito sa Island Barangay dito sa Medellin, Cebu na tinamaan din ng labis dito nga sa malakas na lindol. Malalaking tipak ng bato ang bumagsak sa bahay na yan sa Barangay Gibitngil nang tumama ang magnitude 6.9 na lindol. Ang sukat ng nahulog na bato mula sa bundok, singlaki na rin ng bahay. Ang masaklap, gumulong ito habang nasa loob ng kanilang tirahan ng isang pamilya. Nagkalat pa nga sa paligid ang mga gamit at bahagi ng bahay na nagkasira-sira. Namatay rito ang mag-asawang Marwin at Catherine Pilones, pati na rin ang 6 na taong gulang nilang anak. Pero laking gulat ng mga kaanak at kapitbahay ng biktima nang marinig daw ang iyak ng isang sanggol. Himala kasing nabuhay ang 4 na buwang paslit ng pamilya. Ni wala siyang anumang sugat nang makuha sa lugar. Sa ngayon, nasa pangangalaga muna siya ng kanyang lolo at lola. Bukod dito, marami ring bahay ang nasira at nagkabitak-bitak sa isla. Kakaba-kaba pa rin ng mga residente rito dahil sa walang tigil na aftershock. Kaya patuloy sila sa pagtatayo ng mga tent sa lugar. Bagamat may mga dumarating na mga nagbibigay ng donasyon, umaasa pa rin sila ng sapat na tulong mula sa pamahalaan lalo't hindi ganong kadali marating ang Island Barangay. Ruth, sa ngayon, halos na ibalik na yung supply ng kuryente at tubig sa malaking bahagi nitong Northern Cebu, particularly dito sa bayan ng Medellin. Pero kagabi, mag-aalas 11 ng gabi, bigla naman nagkaroon ng sunog malapit sa munisipyo nitong bayan matapos nag-overload yung electrical transformer dito sa lugar. Mabilis din naman ito naapula at wala naman nasugatan sa naturang insidente. Ruth. Mon, pakikwentuhan mo nga kami, nasaan ka ba sa mga oras na ito? Kasi nakikita ko sa video itong simbahan na nasa likod mo na mukhang malaki ang sira Oo, Ruth. Andito kami ngayon sa San Ignacio de Loyola Parish dito sa bayan ng Medellin. Isa to sa mga simbahan na labis na nasira dito. Ang very dito, remarkable, yung mga imahe nila actually din nakita ngayon dito, hindi masyadong nasira, no? Yung mga paligid lamang, itong pinakapader. Actually, pag nandito kayo ngayon, yung altar mismo ng simbahan ay talagang gumuho, no? At nabagsakan ng pinakakisame nito, kaya naman talaga nagkadurog-durog yung area. At hindi talaga muna pinapayagang pumasok dito sa simbahan, kaya yung mga misang ginagawa rin dito sa lugar, idinadaos muna sa labas. At sa pamamagitan muna ng mga itinayong tent para at least patuloy pa rin makapagsimba, lalo't very religious ang karamihan or ang halos lahat ng mga Cebuano. Ruth. Yan po ang Express Report ni Mon Gualvez. Mga kapatid, Ruth Cabalco, para sa mabilis na pasada ng mga balitang dapat niyong malaman, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.